Panginoon. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Kung inyo pong napakinggan maigi ang pambungad na panalangin na merong dalawang grasya ang ating hinihingi sa Panginoon ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. Yung una ay ating mapakinggan tinig ni Jesus. At pangalawa, ating makita ang liwanag ni Jesus. Yan yung dalawang grasya na ating hinihingi ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. Una ay marinig ang tinig ni Jesus at ating makita ang liwanag ni Jesus. Yan po nasa ating ebanghelyo sa ngayon. Every second Sunday of Lent, yung pong ating gospel ay tungkol sa pagbabago ng anyo ni Jesus, transfiguration. At sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, niliman sila ng isang alapaap at mula rito'y tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Yan po yung unang grasya na ating hinihingi, yung ating rinig ang tinig ni Jesus na sinabi sa atin ng ebanghelyo sa ngayon na tinig na nagmumula sa Ama. Sapagkat alam po na ang tinig ni Jesus ay tinig ng Ama. Pero maganda po ating tignan sa ating panahon ngayon, ibang tinig yung ating pwedeng tinig, lalo na tayo ay papalibutan ng social media. So maganda ating tignan na yung tinig ng Diyos hindi ganoon kadali na masunod. Bakit? Baka sa unang basa ay ating narinig tinig ng Diyos kay Abraham na merong hinihingi Panginoon kay Abraham, kanyang alay sa Diyos, kanyang kaisa-isang anak, Isaac. Isipin po natin, tayo si Abraham, ano yung ating mararamdaman kapag ating narinig tinig ng Diyos na merong hinihingi sa atin na sobrang sa atin. Puro may mga pakakaroon, meron tayong Isaac sa ating buhay na ating laging hinahawakang napakapit. Panginoon, kunin mo na ang lahat, wag lang yung pamilya ko. Kunin mo na ang lahat, wag lang yung kasugan ko. Kunin mo na ang lahat, wag lang yung kayamanan ko o pangyarihan ko o kanyagan ko. Ating tignan ano yung sa ating buhay na ang pilit na hinahawakang napakahigit na kapag ito ang hiningi sa atin ng Panginoon, maaari tayo'y magdalawang isip. Pero sa ating unang basa, hindi nagdalawang isip si Abraham. Bakit? Sapagkat alam ni Abraham ang lahat, pati si Isaac, galing sa Diyos. Tandaan natin, bago tawagin ng Panginoon Abraham, siya'y matanda na. Pero siya nangakuan ng Panginoon na ang sabi sa kanya, tignan mo yung dami ng atala sa ulap. Tignan mo yung dami ng mga hangin. Maging niyang karami ang iyong angkan. At yan ang pinangahawakang salita ni Abraham galing sa Diyos. Ganoon kakilala ni Abraham ang Panginoon, ganoon niya pinakatiwalaan ang Diyos. Ganoon kayang ibigay ang lahat-lahat, pati ang kanyang Isaac sa Panginoon. Ito yung unang paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Yung ating mapakinggan yung tinig ni Jesus. Sapagkat yung tinig ni Jesus ang magpapakilala sa atin kung anong uri ng Diyos meron tayo. Kapag tayo ay nasanay at ating nakilala ang tinig ng Diyos, lalo yung ating tiwala sa Kanya. Naalala ko yung isa ko kong kaibigan, hindi ko makakalimutan, siya nag-imbita sa akin para mag-lunch out. At sabi niya sa akin, "Father, alam po ninyo, ako ay mayroong karamdaman ng doktor, kailangan po akong operahan." At ang sabi rin po ng doktor ay walang guarantee na magiging successful yung operation. Pero kailangan akong operahan. Kung hindi po, lalala po yung aking karamdaman. Ang sabi niya, "Father, kinakabahan po ako kasi meron akong asawa, meron akong anak na kinasal
isang taon at buntis ngayon yung kanyang asawa. Ang sabi sa akin ng aking kaibigan, gusto ko po makita aking apo sa aking anak. Ang sabi niya, Father, pag-pray nga ako na successful po yung operation. Alam niyo, halos linggo kami ay nag-text to assure him ng aking prayers. Yung araw na ipapasok na sa mismo operating room, siya pa rin ay nag-text sa akin. Ang sabi niya, Father, prayer po, nakabahan po ako. Pero ang ito'y sinusuko ko na sa Panginoong Diyos. After ilang ako, nag-text sa kanyang anak at ang sabi niya, Father, tapos na po yung operation ni Daddy, successful po. Siya ay nagre-recover na lang. Pag siya'y magaling na po, siya po ay text po sa inyo. Salamat po sa prayers. Alam niyo, after many weeks, nung siya'y pag-usap sa akin, binahagi niya sa akin yung kanyang karanasan bago siya po sa operating room. Ang sabi niya, Father, ako ay kabadong kabalaga. Pero ang sabi kong panahong yun, lahat suko ko na sa Panginoong Diyos. Ang lahat ay suko ko sa Panginoong Diyos, magkaroon ako ng kalayaan sa aking kalooban, doon ako nagkaroon ng kapayapaan. Nung ako ay nailabas mula sa operating room at pagdilat ko, nakita ko po yung aking pamilya sa aking paligid, ako po napaiyak. Kasi alam ko, ibinigay ko sa Panginoon ay kanyang ibinigay muli sa akin. Kaya ako papasalamat lagi sa Diyos. Mga kapatid, yung ating unang laging titignan, walang hihingin ang Panginoon ng walang dahilan. At walang pwede ay ang Panginoon sa atin kapag tayo sa Kanya ay titiwala. Kaya nga sa ating unang basa, nakita ng Panginoon yung katapatan ni Abraham sa Kanya. Kaya hindi nagdalawang isip ang Panginoon na ibigay kay Abraham muli yung kanyang anak na si Isaac at bigyan pa ng pagpapahala sa kanyang buhay. Ang ating nang tignan, ang kahalagahan ng pakinig sa tinig ni Jesus. Kasi mga kataon, baka ang tinig ay hirap na hirap nating pakinggan kasi punong-puno tayo ng takot, punong-puno tayo ng duda. At mga pakakataon, napakahigit ng kapit natin sa ating mga Isaac buhay. Pero yan po yung pakay ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay panahon para tayo ay masanay sa tinig ng Diyos na ipinakita sa atin ni Jesus. Nang sa ganun sanay sa tinig ng Diyos, ating pagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Tandaan natin, kapag ating naisuko ang lahat sa Diyos, lamang tayo magkakaroon ng kayaan at magkakaroon ng kapayapaan. Yan yung naramdaman ni Abraham sa unang pagbasa. Una, ang Kwaresma ay panahon para marinig ang tinig ni Jesus. Tinig na nagpapakilala sa atin, Diyos bilang Ama na pwede na pagkatiwalaan araw-araw. Pero pangalawa ng ating hinihingi ngayong panahon po ng Kwaresma ay yung ating makita ang liwanag ni Jesus. Sa ating ebanghelyo din, kung saan Jesus ay nagbaanyo sa harapan ng kanyang mga alagad. Dapat ipakita yaan ni Jesus sa mga alagad. Bakit? Sapagkat haharap si Jesus sa kamatayan. At alam naman ni Jesus ng unang apektado yung kanyang mga alagad. Pwede silang mawalan ng gana. Pwede silang pangalan ng kalooban. Pero sa ating ebanghelyo, ano ang sabi dito? Nagningning ang kanyang suotan na naging puting-puti, ano pat walang samang magpapaputi ng gayon. Yan yung pangalawang punto ng ating panalangin kanina, yung ating makita ang liwanag ni Jesus. Pero tandaan po natin, bago yung liwanag na yun, kailangan mo ng harapin ni Jesus ang kalbaryo, pagdurusa, pati yung kanyang mga alagad. Hindi inaalis yung buhay ng mga alagad. Pero merong isang magandang bahagi po yung ating ebanghelyo na kailangan tandaan natin. Ang dito, kakaingin ang mga alagad sa paligid nila at nakita wala na silang kasama roon maliban kay Jesus.
Wala silang kasama roon maliban kay Jesus. Yan po yung pangalawang ating tignan. Tignan natin ang kahalagahan ng pagtingin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng liwanag. Kasi kapag ating babaling yung ating paningin palayo kay Jesus, ating hindi pwedeng makita yung kanyang kadakilan, yung kanyang liwanagan, at maaaring tayo agad-agad magapi ng kadiliman. Kaya nga sa paligid natin, ang daming sabi nga karanasan na pwedeng magpawala ng gana sa atin, magpawala ng asa sa atin. Pero kapag tayo tututok lang kay Jesus, ating mababalid na hindi kamatayan ang hangganan ng kanyang buhay. Ando doon yung kadakilaan. At yan nakita sa atin ngayon ni Jesus sa Ebanghelyo. Alam po niyo, noong December, napanood yung pelikulang Firefly. No? Alam natin na yung pelikulang ay itong mag-ina kung saan yung mister binubugbog yung kanyang misis, yung kanyang asawa. Pero ano ang pinakita sa pelikulang yun? Babae, hindi talaga makaalis-alis. Yung kanyang daan para sila'y makatakas sa kanyang asawa. Pero maganda yung sinasabi ng nanay doon kanyang anak. Kasi yung anak niya lagi binubuli sa school at saka ng kanyang kalaro. Ang sabi ng nanay sa kanyang anak, matapang kaysa sa iyong iniisip. At ang sabi ng nanay, ako sa iyo, pero kailangan patag ka. Yung bata hindi niya naintindihan itong bagay na ito. Kasi ang lagi niya sinasabi, mahina po ako. Lagi po ako takot. Pero ano ang sabi ng nanay? Ano mo yung nung firefly, nung alitap-tap? Yung alitap, meron ang kaibigang paru-paro. Nung mataki na yung aso gubat sa paru-paro, ang ginawa nung alitap-tap, pinaliwanag niya ang kanyang sarili, kaya silaw at umalis yung asong gubat. Tandaan mo, pero ang liwanag sa iyong sarili. Yung simbolo doon ay simbolo yung asong gubat ng ilang ama, nung tatay. Laging napapanaginipan, laging balik-balik sa kanya. At yung paro, simbolo ng kanyang nanay. Kaya nga sa lang yun, ano ang pinapakita? Ang binabalikan ng bata na sinisimbolo ng alitap-tap, pag-ibig niya sa kanyang nanay. At yun ang naging dahilan para mapaalis yung kanilang ama. Pero ito po yung ating ebanghelyo ngayon. Yung liwanag ni Jesus ay liwanag na magpapaalaala sa atin gaano kamahal ng Diyos. Kaya nga ating ikalawang pagbasa, ang sabi sa Pablo, kung ang Diyos panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang kanyang ipakait at puro yan po yung pangalawang ating tignan. May makakataon ba nagdududa talaga tayo na nagpapahalaga o nagmamahal sa atin? Pero ano sabi po ng ating pagbasa ngayon? Balikan natin ang liwanag ni Jesus. Kasi ang liwanag ni Jesus ang magpapaalaala sa atin kung ano tayo nahahalagahan at minahal ng Ama. Naalala ko nung kami po estudyante pa lamang sa theology, nung kaming klaseng homiletics, ang sabi ng aming teacher sa homiletics, kapag kayo naghohomiya, may mga tao na talaga ayaw makinig o kaya inaantok o interest. Ang sabi sa ng aming teacher, humanap kayo kahit isang taong mamang na interesadong makinig sa inyo. At kayo focus para inyong maipagpatuloy ang homilya. Pagpaalaala yan sa atin. Minsan yung ating focus ay sa mga tao sa atin. Ang ating focus ay lagi nasa ating paligid na pwedeng maghina sa ating kalooban. Sa Ebanghelyo, ano ang sabi diyan? Wala nang ibang nakita si Jesus. Kapag tayo ay laging tututo at titingin kay Jesus, ating makikita ang kanyang liwanag. Tayong magtulong sa ating buhay. Dalawang atin ng panahon ng Kwaresma. Una,
makinig ang tinig ni Jesus. Sa ating makita na ang kahalagahan ng tinig ni Jesus ay tinig ng Ama na ating pwedeng pagkatiwalaan. Hindi man madali ang hihingi ng Panginoon sa atin, pero tandaan natin, walang ibibigay ang Panginoon sa atin kung tayo ay walang tiwala sa Kanya. Ang siya na nakita ang liwanag ni Jesus. Sa kababaan nyo, pinapaalaala sa atin ano ang bigay ng Ama para lamang ramdaman natin na tayo ay mahalaga. Kapag tayo ay tututok sa ating paligid lamang, pwedeng agad-agad mamatay sa ating liwanag. Kaya ang mahalaga, tumutok lagi kay Kristo para tayo ay magpagpatuloy sa ating buhay.